Yes mga higala, mayong adlaw kanatong tanan ug welcome din sa atong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta? Kamusta po diha mga katambayan, no? Anyways, pila na gikadlaw karon? 78. No, tama ba? 78 days to go. Napa to sa mong page mga higala. 78 days to go na lang mga higala, no? Pasko na. Pero tama ba, na post man ako to? 78 days to go, mga katambayan, no, bago ang Pasko. Pero mas excited pa ang mga tao karon sa 2024 at 2025 midterm elections, mga katambayan. Wala gid din ako na post gid eh. No, so anyways, naalala ako na ano. So midterm elections na mga katambayan, no. So, well, alam na natin, no. It's a comeback, no. It's a history. Repeat. Mga higala, no? Pero lahat na nga generation ang pikas mga higala, no? But anyways, tawag gani. Government. Uy. Anyways, mga katambayan, diha na tanang ko, no? So, bibo-bibo, depende na, no? Ang isa, ingon, nidagan siya, it's because gusto na tagaan og choice ang mga dabawen niya, pero ang uban nagpaabot pod nga mobalik ang isa. So kamo na, choose your fighters na, no, alang sa atong 2025 midterm elections mga higala diri sa lokal, no. Well, kakikan pod sa national, no, si ang isa kanhi pangulo, ang isa kanhi chairman sa civil service, kun asa gikuan po, no, mo ni siya ang kaning gi-appoint ni siya sa kanhi pangulo. Funny, di ba? Well, that's politics. Politika na mga higala at the end of time para gid sa katakuan ang tao dapat abudaog, no, sa maong panagsangka aning duha mga higala. But anyways, move on sa mga higala niti pahumanay na karon, no. Pahumanay gid ang filing of certificate of candidacy mga higala. So anyways, dinita sa to ang mga higala, no, atong update gikan sa atong Bureau of Internal Revenue kay ang atong Bureau during sa kapihan sa bagong Pilipinas mga higala, no, nahimong guest nila, no, sa Philippine Information Agency, kaning ato ang BIR mga higala, no, kunasa nasa lay mag-update nga ginapang gi-share sa to kaganiha. So anyways mga higala, no, kani kay para mas kamoy mga kasabot, no, mas ma-explain nila og tarong mga higala, no, atong paminawon, no, si paminaw na ito mga higala, no, ang Regional Director sa Bureau of Internal Revenue, Region 19, Davao City mga higala, no, si Ma'am Esmeralda Tabule mga higala, already discuss mga higala ang mga matters, no, about taxation mga higala. Anyways mga higala, diretso na ta, paminaw na ito mga higala, no, kauban si PIA Regional Head Rene Carbayas mga higala, paminaw na ito si BIR Davao Regional Director, no, sa Region 19, Davao City, mga higala, si Ma'am Esmeralda Tabule. Paminaw na to. Pilipino merong, it's not even TIN. Ano itong TIN number is tax identification number. Whether kung may kapasidad ba sila or may kapasidad ba sila or kakayahan sila magbayad or wala, required ba ito sila? Ano po ang ginagawa po ninyo upang mahikayat ang bawat Pilipino na mag-ambag para sa kapakanan ng ating bayan? Lahat po ng mga businessmen at saka yung mga empleyado at even yung mga maliliit na mga tindahan, no? Basta as long as you are earning income, you are required to register and kailangan mong kumuha ng TIN. Pero meron din tayong kumukuha ng TIN under EO 98 na ginagamit sa bangko, no? Yung mga scholarships, mga ganun. So, ang karamihan po lang talagang kumukuha ay yung may mga income. Kapag meron kang income, kailangan mo magpa-register at meron ka dapat na TIN. At lifetime po yan. Hindi po pwedeng kumuha ng pabago-bago. Pag may multiple TINs ka, pwede kang ma-penalize. Oh. Opo. Ano po implication pag na-discover na maraming TINs? I mean, in the guise of trying to hide on something, pero the same person lang pala yun nagbabayad. Yeah. Is it still allowed? Hindi po. Kailangan nga ma-resolve natin yung mga multiple TINs at titingnan natin sino-sino po ba yung mga kumuha ng multiple TINs dahil may penalties po yan. Okay. So may mga requirements po sa pagre-register ng BIR at may period po ba tayo sa pagre-register?
pag-register po ng TIN natin? Mag-register po, ibig sabihin, yung business mo, kailangan mo i-register at kailangan mo kumuha ng TIN. So kapag nag-umpisa ka na po ng iyong business, bago ka mag-umpisa, kailangan magpa-register ka na at kumuha na ng TIN. May mga requirements po? Opo, marami po yun. Like for example, ano po yung mga basic na kailangan na ma-prepare nila para sa mga requirements na ito? Kasama na po diyan siguro yung kanilang business name, no? Kasi kailangan i-register nila yung business name nila. At of course, yung mismong may-ari, yung kanyang mga, although ang business permit hindi naman masyado hinihingi ngayon, hindi na siya requirement para mag-register. As long as meron ka nang mapakita nga yung business name mo, you can register now in the BIR. Yeah. So, bago po tayo magpatuloy, we would like to recognize po muli ang makakasama po ni RD na pwedeng sumagot din po sa mga katanungan, including mga tanong from our media partners. We would like to again recognize ang ating mga resource persons po ngayong araw, nakatuwang ng ating RD, si Cherry Haldon, ating RD ng Tagum City. Hello po. Elizer Delihero ng West Davao. Hello po. Mary Ann Cervantes ng East Davao, si Joseph Melchor Ebalya ng Mati City, of course si Maria Teresa Hernandez ng Digut City. Narito din po kasama natin si Attorney Monica Delfina Penelope Alvizo, Chief ng Legal Division. Hello po. Juliet Dayupay, ang Assessment Division Chief. Hello. Daisy Paharo ng Collection Division Chief. Medyo marami talaga. Full force po ang katuwang ni RD ngayon. Alberto Daba Jr., Regional Investigation Chief. Hello, sir. Celia Rizalinda Mabanag, ang Client Support Unit Head. Of course, si Jerome Barrera, ang ating Planning Officer. Hello po. Okay, so sa pagpapatuloy po natin ng RD, yung pag-usbong kasi ng teknolohiya, paano po sumasabay ang ahensya niyo? Although na-mention niyo po kanina itong ORUS, digitalization na program natin, baka pwedeng mai-reiterate po natin paano po sumasabay ang ahensya upang mas mapaayos, mapadali ang sistema sa pagbabayad ng buwis ng mga Pilipino. Paano naman po yung mga ordinaryong Pilipino na hindi masyadong techie? Okay po. Actually po, ang BIR, isa sa nangunguna sa digitalization. In fact, yung computerization nag-start siya way back in 1990s. No? Pero ngayon sa ni Commissioner Lumagi, talagang pinaigting niya po ang digitalization ng lahat, kung pwede lahat ng sistema ng at mga processes natin sa BIR. At yung mga naman po, kagaya ng sabi niyo nga, ORUS, yung ating mga e-onet, mga ano pa ba yung mga ibang mga processes. Basta halos lahat po yun ay nakasabay na po sa digitalization, pero nangunguna na po ang BIR sa lahat, sa karamihan ng mga agencies. Ngayon po, yung mga ordinaryong Pilipino na hindi masyadong techie, meron po tayong mga e-lounges which could assist them sa pag-comply sa kanilang mga tax obligations. So, ang ating mga frontliners naman po are very approachable. They can seek their help para matulungan sila sa pagko-comply sa kanilang mga dapat i-comply na tax obligation. Thank you. We'll go to the basics siguro, RD. Siguro ito yung magiging tanong din ng taong bayan. Kasi sinasabing ang taxation is the lifeblood po ng every government or society. So ano po yung mga ginagawa po ng ahensya upang masiguro na nagbabayad ng tamang buwis ang mga dapat magbayad ng buwis? Opo. Isa po sa pinaigting nating programa is the Tax Awareness Program. Kung makikita nyo kanina sa presentation, lahat po ng platform ay ginagawa ng BIR, like sa mga radyo, sa TV, may mga seminars, may mga every week po meron tayong taxpayer briefing. Every time na nag-register sila, yung mga bagong registrants, they are required to attend itong mga briefing and orientation para lang alam sa kanila kung ano yung mga tax obligations nila. And kung titingnan ninyo, meron na rin mga online na rin tayo, may mga Zoom meeting, mga virtual, na kinakandak ang ating mga RDOs, masisipag po yan sa pagkakandak. May isa kaming nakasama dito na isa sa trainer din.
si Mr. Giller, nandyan. Ano po lahat yon ay talagang sinisiguro natin na lahat itong ating mga bagong registrants at kahit yung mga dati na ay matututo kung paano i-comply ang kanilang mga tax obligations. Sinasabi po nila na napakalaki ng papel ng ahensya po ninyo sa lalo na po sa pangungulekta ng buwis para sa pag-unlad ng isang bansa. Paano po ninyo nasisiguro, RD, na ang kagawaran na ay may sapat na buwis na kolekta upang matustusan po yung mga pangangailangan na budget para mapondohan po yung mga projects ng gobyerno. So, sinasabi po natin na usually may mga goals po kayo. Na-achieve po ba natin siya? At ano po yung mga challenges so far ng ahensya? Okay. Yung ating, in terms of the collection goal, medyo mababa lang naman po yung ating deficit. But, kung kanina nakita nyo, yung ating growth rate ng ating collection, pataas ng pataas. Oo nga eh. As of September po, meron po tayong 1.3 billion. Increase lang po yun ha, kasi 18 billion na po yung nakokolekta natin as of September. So, it's a 8.04% increase sa ating collection performance. At sinisiguro po talaga natin na lahat ng avenues na pwede tayong makakolekta, even nga po yung risk na sa ating mga revenuers, just to check on the compliance of our taxpayers. May mga tax mapping kaming ginagawa to inform them of their obligations po. So, makakaasa po na ang aming agency ay talagang nagre-render ng services sa ating taxpayers by way of teaching them on how to comply sa kanilang mga obligasyon. So itong nakokolekta po natin sa region, for example, itong the 8 billion thing, it's mapupunta siya sa National Treasury. Hindi siya for Davao region alone. Hindi po. Actually, lahat ng ating koleksyon at lahat ng mga payments ng mga taxpayers through banks and other payment platforms, lahat po yan pumapasok sa Bureau of the Treasury. Okay. Sige po. Recently or in the previous years, matindi yung kampanya ng BIR na yung paghihingi ng resibo. So bakit po mahalaga na humihingi po ng resibo pa rin ng mga Pilipino? Kasi medyo nawawala na po ito eh. Parang masyadong, parang taken for granted na lang na maghingi ba ako ng resibo o hindi. Anyway, whatever it is. Pero bakit po mahalaga na humihingi po ng resibo? At bakit po mahalaga na mag-i-issue talaga ng resibo ang mga establishments po natin sa bawat bili or bayad o serbisyo na ginagawa? At ano po yung magiging implikasyon pag hindi po ginagawa ito? Opo. Actually po, matagal ko na din pong naging project ito kasi medyo sa ibang mga regions, talagang nangangampanya po tayo for the issuance of receipts or invoice ngayon. Kasi po, para ma-ensure natin na lahat ng mga binabayaran natin sa mga establishments ay madedeclare po nila sa kanilang tax returns. Kasi po, isa sa pagtatago ng mga income nila or receipts nila, kapag hindi sila nag-issue ng resibo, hindi makikita yon, di ba? Kaya dapat ang ating mga mamimili, mag-demand talaga ng receipt. Although, may mga projects na tayo na nakalagay, mga nakapost dyan, this establishment must issue receipt. Pero may mga namimili, kung hindi naman nila i-refund or i-reimburse, hindi na nila hinihingi. May mga certain amount na ba daw na dapat kung ganito, 20 pesos lang, hindi na kailangan magbigay ng resibo? Is that true? As non-VAT po, okay lang. Kailangan makaabot lang ng 500. Pero sa mga VAT taxpayers talagang they are required. Opo. May difference po ba itong sinasabi nilang invoice and official receipt? Parang recently ata parang nagbago na dapat na hindi na official receipt, invoice naman ngayon. Tapos next time na naman sabing invoice, official receipt. Bakit po nagkaroon na ganitong mga pagbabago? Sa pagbabago po dahil sa EOPT, yung official receipts nagiging supplementary, na lang siya, invoice. Ang hinihingi na po ngayon or binibigay, invoice na. It could be a cash invoice, sales invoice, service invoice, or plainly invoice. Wala na po. Kasi dati, pag service, ang binili mo, official receipt.
Tapos pag goods, sales invoice. Ngayon po, inisa na lang po para hindi ano na. So, invoice na lang po. Supplementary na lang po yung official receipt. So, mo to mga higala, no? Ang mga anyways, Michael, mo to no ang pahayag ni Bureau of Internal Revenue Region 19 Region 19 Davao City Regional Director na si Ma'am Esmeralda Tabule mga higala. So daghan to siya kipang explain mga higala about sa invoice, resibo o guban pa nga mga issues or dara sa tuwa sa Bureau of Internal Revenue mga higala sa taxation, no? Daghan kay magyaw-yaw mga higala kay ang uban mo tingon niya kaganiha mga higala no nga ang tax nga tong ginabayad, no, it's for the future, no? Daghan pag matabangan na ani mga higala pero kita nga nagabayad og tax mo nila ginaingon kita nabayad og tax ta kamadawat og ayuda pero mga ang gabayad og tax makadawat og ayuda. Well, mas okay na po nang di ta ayudahan, no? Char, no? Kasi kita nagyaw-yaw pa sa tupad, no? Mando man siguro to. No, wa kadawat og tupad. Ang kwan kay anong almost 3,000 daw kuno ang bawas siyang tax. Joke lang mga higala. Anyways mga higala, sa itong pagbalik ng atong hisgutan to nahitabo dito nga tax mapping sa I think nabunturan og Monte Vista ba to? Kung ako nagkamali mga higala, no, kay gi-deny sa BIR ang mga hitabo, no. And then na sila prescribed uniform og mission order gikan sa regional director bago sila maghimo og tax mapping, no, sa usa ka lugar. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante. Hinumdum niya to si Bianan. Balik kita mga katambayan din sa itong panaguban sa itong tuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways mga katambayan, no, dako itong issue itong nahitabo dito sa may kwan ba, dito sa nabunturan mga ganitong tax mapping kay murag na kuanan mo gud ipabayad sa penalty niya. Kaganiha sa kapihan sa Bagong Pilipinas may. Dito na suta may gala no nga. Uy, di man dito taga BIR to nang ulikta. Agoy. So meaning day dali ra day kini mailad di mga tao di ay Jesus mo na ni karon ang resulta, no. So dapat jud day mga higala pag mukan mo tanang pangayuan ninyong ID picture ang ID, no, ina lang for kuan lang, no, for reference lang, no, ay lang ninyo i-post sa social media, kuhain ninyo na, no, kuhain ninyo na nag-ID kay sus bantog di ay, no. Anyways mga higala, ato anang kuno, no, diretsyon mga higala, kauban nato mga kuan may madunggan nato mga higala, no, ang pahayag with regards anang issue mga higala, no, ni BIR Region 19 Davao City Regional Director Ma'am Esmeralda Tabule mga higala og ang kuan, no, suki na mo ni sa unay lahang kuan sa West Davao pa ni siya mga higala nga regional district revenue district office head mga higala na si Ma'am Cherry Ma'am Cherry Haldon mga higala, no, karon na siya nang RDO, no, regional revenue district office sa kuan karon sa Tagum City. So ato ang paminawan mga higala, no, ang pahayag nila with regard sa kaning tax mapping nga kuno gipanguluhan sa BIR diha sa Nabunturan, Davao de Oro. Minaw na to. The issue nung sa Maragusan at saka sa Nabunturan regarding sa tax mapping. Unang-una po, anong ibig sabihin ng tax mapping at paano po masisiguro ng mga negosyante, ng mga legit, ng mga tax mappers po, yung pumupunta, nagkakandak po ng tax mapping sa kanila? Okay po. Yung tax mapping po, pinashorten niya na tax compliance verification drive or TCVD. Kapag nagta-tax map po ang ating mga revenuers, lalo na yung mga revenue officers yan from the assessment and compliance sections, meron po mga ID na dala at they wear BIR shirts. Yung nangyari po sa Nabunturan, wala pong mission order issued by the BIR. Parang parang iba ang pumirma doon. Pero BIR, BIR mapping, pero ibang pumirma. Ang mapping po namin, armed po sila ng mga mission orders. Nakalagay po doon ano yung areas na kanilang imamap or ita-tax map at nakapirma po ako doon. So hindi po basta-basta nagta-tax map kahit sino lang. At pag nagta-tax mapping po, kasama na dyan yung information na kailangan
magawa ng ating mga taxpayers o yung mga businesses. Karamihan po kasi sa kanila hindi masyado aware, lalo na yung mga nasa malalayo. So, kasama na po niyan ang information dissemination. At the same time, chine-check po natin yung kanilang mga bookkeeping compliance. So, hindi po tayo basta-basta magbibigay ng anything na kapag hindi po legit yung nagkakandak ng tax mapping. Andito po yung RDO ng Tagum, baka meron kang gustong idagdag sa nangyari. Ayan, dyan na lang. Yeah. Pwedeng pababa na ng konti. Yeah. Okay. So, good morning to everyone. So, about 2 weeks ago, there was an incident of tax mapping that was conducted by non-BIR personnel in Nabunturan and Maragusan. So I think it went on for 3 days. No, may mga nagpanggap na BIR personnel and they conducted tax mapping and they made the business establishments or yung mga negosyante, pati yung mga maliliit na negosyante, they made them pay penalties on alleged violations. So itong wala silang dalang mission order signed by regional director, wala silang dalang valid ID at hindi sila naka-uniform ng BIR. You know, this what I'm wearing now is blue and yellow polo shirt. Ito yung uniform namin whenever our personnel conduct tax mapping. Ganon. So these impostors, they conducted tax mapping, they imposed penalties, and they made them pay the penalties. They made the businessmen pay the penalties to themselves. I mean, sila yung nag-accept ng payments for the penalties, which is not right. Because whenever the BIR personnel conduct tax mapping, no, they just give the taxpayer a list of violations, and then the taxpayer is supposed to go to the BIR office and for the final imposition of the penalties due on the violations, and these penalties are supposed to be paid to the accredited banks, to the revenue collection officers or collection agents of the BIR, sa BIR offices. Okay? Thank you. Hindi lang ang BIR ang na-involve dito, pati yung LGUs, no? Like, it was alleged that the impostors who conducted the tax mapping were bringing with them a letter that was supposedly signed by Governor Gonzaga and Mayor Balili, no? Authorizing the BIR, the fake BIR personnel to conduct tax mapping. So, of course, hindi ito authorized. I mean, the Governor Gonzaga and Mayor Balili didn't authorize this. So, it was a fake letter. No? And then sa Tagum, naggumawa na rin po ng awareness sa ating mga business establishments. Pag mga ganito, RD, na kakasuhan ba to sila or ano ang penalty dito sa mga individual na ito na gumagawa ng mga ganito? Kung mahuhuli po sila, usurpation of authority po yun. So baka pwedeng talagang pwedeng makulong sila at mape-penalize pa. Yun na nga lang, magagaling no?
Kaya nga, kailangan maging vigilant. Lagi ko sinasabi sa kanila, maging vigilant tayo sa may mga taong gustong magsabotahe sa ating mga efforts sa ating mga taxpayers. So, mga ito mga higala, no? So, wala gila ito, no? Wala mission order gikan sa Revenue Regional Director sa BIR, wala. Ay, nako. No, so di wala pag doon naka-uniform kay dapat dai pag maghimo di kag tax mapping naka-uniform sumala pa ni Ma'am Cherry Haldon, no. So, oy. Dili dapat to kuan lang, dili dapat to usurpation of authority kay murag nay man involved murag siguro kay estafa na. No? Ay depende kung musulod jud siya, no, kay usurpation of authority murag gamay mo kay penalty. Dapat dako siya nga penalty mga dapat para lang matagamba, no? So, well, naman sila mga abogado dira sa BIR, kabalo na sila mga katambayan, no, kung sa ilang i-file na kaso. Pero pag mag-usurp mga Igalag authority, meaning you have the intention to use fraud mga Igala, no? So kung mogamit ka para mangwarta ka, no? So para sa kuha lang na di mo ko abogado. Para sa kuha lang na siya mga katambayan. Anyways, wala tayo igong oras sa ngalan sa Dibok Pwersa. So diyan sa Radyo Pilipinas Davao mga katambayan, ako yung kauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Salamat og mayong adlaw. Amping ta kanunay mga katambayan.